Maragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon nasa Exodus Kapitulo 25 sa versikulo 1 hanggang versikulo 9. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihan mo ang mga Israelita na maghandog sa akin at ikaw ang tatanggap ng anumang ihandog nila. Ito ang kanilang ihandog, ginto, pilak, tanso, lanang asul, murado at pula. Mga lanang kayong lino at hinabing balahibo ng kambing, pulang katad ng lalaking tupa, mainam na balat at tablang akasya, langis para sa ilawan at pampabango para sa langis na pantalaga at sa kamangyan. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga alahas na pampalamuti sa epod at sa pektoral ng punong saserdote. Ipagawa mo ako ng sanktuaryo na titirahan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. So dito sa passage ito, sabi ni Lord kay Moses na nautusan yung mga Israelites na mag-donate ng mga materials kasi kailangan nilang gumawa. Nung panahon ni Moses ay yung tinatawag na Tent of the Tabernacle, hindi pa templo. Kasi panahon na yun ni David. O panahon na ni Solomon yung templo. So dito, sa panahon ni Moses, Tent of the Tabernacle muna yung ginagawa. Kaya, sabi ni Lord, na utusan yung mga Israelites na mag-donate ng mga materials para maging materialis doon sa gagawin na Tent of the Tabernacle. So, baka yung iba sinasabi nila na si Lord na humingi ng donation. Si Lord ba materialistic? So, hindi po ganoon. Hindi. Kasi our God is the God of order. At syempre, sensitive siya sa pangangailangan ng mga tao or ng mga Israelites. So, alam ni Lord na kailangan na magkaroon ng Tent of the Tabernacle. Kasi meeting place nila yun. Tandaan natin na si Lord, sensitive kasi siya sa mga pangangailangan ng kanyang bayan. Alam niya na kailangan na may Tent of the Tabernacle. Kaya, makita nyo, si Lord mismo yung gumawa ng blueprint or ng master plan para doon sa Tent of the Tabernacle. At kalaunan, nagawa nga nila yung Tent of the Tabernacle.